ng GMA News. Mga kapuso, nasa typhoon o super typhoon category na ang bagyong tatawaging Gardo. Sa oras na ito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Namata ng pag-asa ang sentro ng bagyo na isang severe tropical storm, 2,050 kilometers dyan sa may silangan ng Southern Luzon. At mga kapuso, matinding pinsala ang dala ng isang super typhoon. At malabag yung Yolanda, ang lakas ito kung sakasakali. Mapalad po tayo na hindi magla-landfall sa bansa yung bagyo dito sa track na ito. At sa pagpasok nito sa PAR sa Lunes, unti-unti mga kapuso, unti-unti itong lilihis patungo ng Okinawa, Japan at dyan sa may Eastern China. Pero palalakasin pa rin ng bagyo ang hanging habagat habang ito ay papalapit, nasa loob ng PAR at kahit na ito ay nakalabas ng PAR, malakas pa rin yung hanging habagat na papasok dito sa bagyong ito. At maging I am ready naman sa maulap na panahon at bugso-bugsong ulan bukas ang hapon hanggang gabi dito sa Metro Manila. At sa Luzon, maghapong maulan sa mga probinsya ng Palawan at Mindoro habang ma-thunderstorm naman sa halos buong Luzon pagdating sa hapon at may mga intense thunderstorm dyan sa may Northern Luzon. Asahan din ang maghapong ulan sa may Western Visayas, yan yung Panay at Negros Island at thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng Visayas pagdating ng hapon. At sa Mindanao, buong araw maulan dyan sa may Zamboanga Peninsula, dyan sa may ARMM at Soc-Sargent. At may ulan ka, kulog at kidlat sa halos buong Mindanao pagdating naman ng hapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.